Mga bro, big time na balita ito para sa ating bansa. Philippine at South Korean envoys nagkasundo na palalimin pa ang kanilang maritime ties para sugpuin ang illegal at unregulated fishing. Hindi lang yan, kasama rin sa plano ang Marine Environment Protection at Maritime Security, ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs DFA. Para sa mga tanong ng, kaya ba talaga natin, eto na ang sagot, hindi lang kaya mga bro, kundi mas malalim pa sa karagatan ang plano. Noong nakaraang buwan, nagharap sina South Korean President Yoon Suk Yeol at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. para pag-usapan ang level up na partnership ng kanilang Coast Guards. Alam mo na, mga bro, pag dalawang leader na ito ang nagkita, siguradong may matinding usapan yan. At ang resulta, isang pangakong magtutulungan sa seguridad ng ating mga dagat at laban sa mga illegal na aktibidad. Pero teka mga bro, hindi lang tungkol sa Coast Guard ito. Nagkaisa rin ang mga leader na itaguyod ang isang international rules-based order, lalo na sa usapin ng safety of navigation sa South China Sea. Ibig sabihin, hindi lang natin iniingatan ang teritoryo, kundi nagiging example pa tayo sa buong mundo sa pagsunod sa tamang batas. Isa pa sa pinakamatinding parte ng balitang ito mga bro, ay ang pangako ng South Korea na makiisa sa modernization program ng Philippine military. Akalain mo yan, ang bansa na may advanced military tech, willing sumuporta sa atin. Para sa mga gustong makakita ng modernization na hindi lang drawing sa papel, ito na yon. At para sa mga skeptics na nagsasabing puro salita lang ito mga bro, tandaan nyo, ang matagal na relasyon ng Pilipinas at South Korea ay hindi na bago. Matagal nang napatunayan ang pagiging solid na kaalyado nila sa ating bansa.